Pulis kami, tumatakbo. Tumatakbo ka? Ha? Tatakbo pa sana ang lalaking ito pero agad siyang nasukol ng mga operatiba ng PNP Anti-Cybercrime Group sa Las Piñas City. Ang lalaki sa video at ang kasamahan nito target sa ikinasang entrapment operation dahil sa pagbebenta ng counterfeit money o peking pera. Narestuhan namin sa salang Article 168, illegal possession of use or false treasury or bank notes. Ang modus ng grupo, lantarang ipinupost sa social media na ibebenta ang peking 1,000 peso bill ng 150 pesos kada isa. Sabi ni PNP ACG Acting Director, Police Brigadier General Bernard Yang, dating mga empleyado ng POGO ang mga suspect. Nag-ugat ang operasyon sa sumbong ng Bangko Sentral ng Pilipinas hinggil sa talamak na pagbebenta ng peking pera sa social media. Dahil dito, agad nagsagawa ng cyber patrolling ang PNP ACG. Sa mismong entrapment operation, nasabat ng mga operatiba ang aabot sa mahigit 100 piraso ng peking pera. Ayon kay Yang, may grupo na silang tinitingnan sa kung sino ang mastermind sa paggawa ng mga peking pera. Meron kaming tinitingnan dito, kaya lang we don't want to divulge the other details dahil baka makatunog na yung mga nasa likod nito. Pero maganda yung tinitingnan natin dito. There's a possibility of a future operation pa. Lumalabas din na ginagamit daw sa advertisement or display sa casino-related content ang mga peking pera. Selling this fake money nung nag-stop na sila doon sa POGO operation. So kaya nga meron pa kaming tinitingnan sa likod nitong dalawang taong ito na nahuli natin at baka meron pang mas malaki na tao. Sabi naman ni Attorney Mark Fajardo ng Payment and Currency Investigation ng BSP, may malaking epekto sa ekonomiya ng bansa ang pagkalat ng peking pera. Itong pagkalat kasi ng fake money is tantamount to what we call an economic sabotage. Bakit economic sabotage? Number one, lugi. Kawaway mga ordinaryong mamamayan natin na nabibiktima. Ito yung mga nagbibenta lang ng saging sa gilid-gilid. Ito yung mga nagbibenta ng isda sa palengke kung saan susuklian nila yung peking pinambayad, lugi na sila, hindi pa nila may papapalit. Kasi hindi papalitan ng bangko ang peking pera. So ang burden nito yung nakatanggap. Maaari din daw maapektuhan ng pagkalat ng peking pera ang inflation ng bansa. Possible would be inflation. Nakakaroon kasi ng unauthorized number or supply ng pera na kumakalat sa ating ekonomiya, tataas ang bilihin. So malaki din ang epekto nito sa ating ekonomiya. And also, ito yung pag fake money kasi, may karugtong, sabi nga ni General, is ikadugtong sa kriminalidad. From POGO, sa election, sa sugal, maraming pang gagamitan yan. So tinitingnan natin kung ano ba yung purpose ng mga nagbebenta at bumibili online. Hinimok din ni Fajardo ang publiko na magdoble ingat para maiwasang mabiktima ng peking pera. Maharap sa paglabag sa Article 168 o illegal possession and use of false treasury or banknotes and other instruments of credit in relation to Section 6 of RA 10175 ang mga suspect. Mula dito sa Campo Crame, Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.